Okay. So, good evening, brothers and sisters. Sige po. Ngayong gabi po ay magandang ating magiging topic. Pero bago ho tayo magsimula sa paksa na itatalakay po ngayon, manalangin ho muna tayo. So, pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, as we come together for this Bible study, we ask for your blessings and guidance. Please bless each member, those listening online, and any newcomers who may join us. Use this group mightily, Lord, to spread your word and your love. May your Holy Spirit be our guide as we study your word. Help us to understand and apply your teachings in our lives, growing in faith and love. May our Mother Mary teach us to receive your word, to bear your word, and to share your word to others. We thank you for the opportunity and offer this time to your glory. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. So, muli magandang gabi po sa inyong lahat. Napakaganda ho ng ating topic na tatalakayin ngayon at yan po ay ituturo sa atin ni Sister Jessica Santos. Ito po ay ang Satan's Deadliest Tricks. Nalalaman ho natin kung ano ang mga tricks ni Satan. Medyo mabigat po ito kaya huwag kayong matutulog, dapat gising kayo, gising na gising at mag-prepare kayo ng mga nais nyo rin yung mga katanungan mamaya para maging maayos po ang muli isipin ho natin nilalabanan tayo ni Satan sa mga oras na to. Pero wala ho siyang karapatan sa atin. Dahil si Sister Jessica lang ang may karapatan para ibigay ang salita ng Right. topic natin ngayon, ang Satan's Deadliest Tricks. Okay, makinig po tayo. Good evening, Sister Jessica. Good evening, good morning, brothers and sisters in Christ. Pati po yung mga nasa online na ating mga kapatid kay Kristo. Ang topic po natin ngayon ay kung paano tayo dinadaya ni Satan sa araw-araw nating pamumuhay. Mga bagay na ating ginagawa, sinasabi, o pinapaniwalaan na naglalayo pala sa atin sa Panginoon. So bago ang lahat, ano ba ang ibig sabihin o sino si Satan? Sabi ng Cambridge Dictionary, Satan is the main evil spirit, the devil, the origin of evil, and the enemy of God. Okay. So, ano po ba ang mga deadliest tricks ni Satan na ginagawa na hindi tayo aware na nagaganap pala sa atin araw-araw? Deception and lies. One of the primary tricks attributed to Satan is the use of lies and deceit to lead people away from truth and righteousness. Nilalayo niya tayo sa katotohanan at sa pagiging matuwid. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, the God of this age, yan ang tawag kay Satan. Kasi ano siya binubulag niya ang tao sa katotohanan. Nilalayo niya sa katotohanan ng gospel. Ang isang pinakamalaking kasinungalingan na ginagawa ni Satan ngayon, yung pinapaniwala niya ang mga tao na hindi siya totoo. Hindi siya nag-i-exist. Sabi sa John chapter 8 verse 44, you belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Imagine, ang pagiging kasi ang kasinungalingan native language niya.
Parang tayo, ang native language natin, di ba? Filipino, Tagalog. Kaya natin laruin ang saang lingwahe natin. Eh, yun ang native language ni Satan. Imagine kung paano niya nilalaro ang mga tao, lalo na yung, excuse me, yung mga walang pananampalataya sa kanya. Kaya, ang biruan nga ng mga Kristiyano, pag ikaw sinungaling, ang tatay mo raw, ang demonyo. Okay. Number 2, pride and arrogance. Encouraging individuals to take pride in themselves to the point of arrogance can lead them away from humility and reliance on higher principles or spiritual guidance. Bible verse po nito, Proverbs chapter 16 verses 18 to 20. Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. Modern example, bawa sa workplace, yung employee na consistently minamaliit niya yung colleagues niya. Kasi para sa kanya, yung idea lang niyang magaling. Napaka-arrogante, di po ba? For instance, yung manager na naniniwala siya na siya lang ang tama and he never listens to feedback from their team. Demonstrate excessive pride. Yan, pride po yan na hindi ka nakikinig. Para bang I'm a professional, I'm a professor, I'm a teacher or nurse, and you're just a high school graduate. Why would I listen to you? Parang ganun dito ba? Mga pride. Number 3, division and conflict. Creating discord and strife among people, whether in personal relationships, communities, or religious groups, can weaken collective strength and focus. 1 Corinthians chapter 1 verse 10, I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought. Ang example po nito, yung si Satan kasi ang role niya mag-sow ng discord, alitan, o hindi pagkakaintindihan even among believers na naglilid sa disputes and divisions within the church. Parang tulad po nung dati, yung mga Jewish believers from Judea, tinuturo nila sa mga Gentiles na kailangan circumcise sila according to the law of Moses. Ayaw ng mga Gentiles na magpa-circumcise kasi health reason, yung risk ng infection, physical pain, at para sa mga Gentiles, unnecessary ang circumcision. It has nothing to do with faith. Kaya yung council agreed with James' judgment. Nagpadala si James ng letter sa mga Gentile believers affirming dun sa posisyon nila sa simbahan na without the need for circumcision or mag-adhere sila sa Jewish law. Itong desisyon na to, it helped to preserve the unity of the early church and establish the principle that salvation comes by faith in Jesus Christ, not by following the Messiah. Naalala ko nung araw, sabi ni nanay sa akin, siguro teenager pa ako. Ewan ko kung applicable pa rin sa Amerika to. Sabi ni nanay sa akin, ang Amerikano, ano yan magtatalo-talo yan, magtatalo-talo yan. Pero ang bottom line yan, mananaig pa rin kung ano yung makabubuti sa bansa nila. Ganun pa rin kaya ang US. Anyway. Number 4, despair and hopelessness. Making people feel that their situations are hopeless or that redemption is impossible can lead to a loss of faith and motivation.
Tulad ng ginawa ni Satan kay Job. Diba? Anong sabi ni Job dun sa Job chapter 3 verse 11? Why did I not perish at birth and die as I came from the womb? Nangyayari sa atin to eh. Yung nangumpisal na tayo, pinagsisihan na, pero minsan biglang papasok sa isip natin yung mali natin. Ito na naman, magigilty ka na naman. Work of the devil yan, di ba? Tinuro sa atin ni Bishop yan eh. To tell us that we are not worthy to serve God. Parang ano eh, tatanungin mo yung sarili mo, pinatawad na ba talaga ako ng Diyos? Pag nangumpisal ka at pinatawad ka na, tanggapin mo na yung grasya ng Diyos na ikaw ay pinatawad niya na. At ang isa pa, patawarin mo na rin ang sarili mo kasi pinatawad ka na rin ng Diyos. Pero sabi nga nila, minsan pinakamahirap patawarin yung sarili dahil doon sa guilt. Pero kailangan labanan yung guilt na yan. Humingi tayo ng grasya sa Panginoon na mapatawad din natin ang sarili natin dahil siya nga kahit anong pagkakamali natin, pinapatawad niya tayo. Okay? Number 5, temptation. Leading individuals to engage in behaviors or practices that are morally or spiritually harmful by making them seem appealing or rewarding. Sabi sa Matthew chapter 4 verses 1 to 3, Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, If you are the Son of God, tell these stones to become bread. Pinakamagandang example nito, prosperity gospel. If you share this, you will be blessed. Claim these blessings. After 3 days, you will receive what you've been waiting for, what you've been praying for. Prosperity gospel. Yung mga inoffer ni Satan kay Jesus Christ, nung nagugutom siya, nauuhaw siya, minsan hindi napapansin ng Kristiyano na puro ganyan ang ino-offer ng prosperity gospel na tinatawag natin. Nalilihis na tayo dun sa primary reason ng existence natin, to worship Him, to evangelize, to glorify Him, para bang nakafocus na lang tayo na sa material blessings. Hindi naman po lahat. Okay. Number 6, false doctrine. Promoting teachings or beliefs that are contrary to established spiritual truths can mislead people and distort their understanding of their faith. 2 Corinthians chapter 11 verses 13 to 15, For such people are false apostles, deceitful workers, masquerading as apostles of Christ. And no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. It is not surprising then if his servants also masquerade as servants of righteousness. Example, modern example nito, yung trending ngayon tong news na to yung religious leader na sinasabi niyang son of God siya. Ang dami niyang nahatak na tao. Kasi pag may show siya sa TV, nakikita ko dati, nadadaanan ko, talagang organized sila, parang may uniform sila, tapos they were praising God, they were singing worship songs, na kung hindi ka talaga magdi-discern, matatangay ka Kasi he talks about God, nag-worship, kumakanta. So what's wrong with it? Walang mali dun, di ba? Maraming nalilihis, di po ba? Napaka-eloquent niya. Napaka-charismatic nitong na to Son of God na sinasabi niyang, pinoproclaim niyang Son of God siya Nagpa-promise siya ng prosperity gospel. Again, they promise good health, wealth, and success in exchange for donations or loyalty, using scripture selectively to justify their claims.
This can lead to followers. Notice, listen to this, brothers and sisters in Christ. This can lead followers to believe that material wealth is a sign of God's favor, rather than focusing on faith, humility, and spiritual growth. Parang isang Catholic community na, malaking Catholic community to eh. Taas nyo mga wallet nyo, mga bag nyo, mga passport nyo. Ayan na, biyaya ng Panginoon. I-claim nyo na. Ano eh, para bang pag wala kang pera, ang ituturo sa iyo nito, pag wala kang pera, hindi ka, wala ka sa favor ni Lord. Kasi wala kang pera eh. Para bang ang biyaya ng Diyos, ang pagtingin, ang nagiging basihan na is pera. Wala kang pera, hindi ka blessed. Hindi mo alam minsan, ang blessing ng Panginoon, hindi lang naman kasi sa pera. Hindi mo alam, naligtas ka sa kamatayan. Hindi mo alam, humaba ang buhay mo. Hindi mo alam, may sakit. Nagkaroon ka ng healing. Yung magandang relasyon ninyong mag-asawa, ninyong mga anak, ng in-laws mo, mga kaibigan mo. Napakalaking biyaya ng Panginoon yan eh. Hindi lang po laging pera. At ito po ang tinuturo ng prosperity gospel. Nagfo-focus tayo sa pera na pag walang pera, you're not blessed. Mali po dito. Okay, number 7, distraction. Yan, magaling si Satan dyan. Keeping people preoccupied with trivial or superficial matters can divert their attention from meaningful and spiritually enriching pursuits. Matthew chapter 6, verse 1. Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. Sabi nga, pag pinagyabang mo na, pinalakpakan ka na, ayun na yung reward mo. Parang ano eh, nabanggit ko na to dati sa social media, yung ibang vlogger ngayon, hindi ko nila lahat, yung hinuhubaran ng dignidad, yung mga tinutulungan nila, yung bang aabutan ng hamburger, nakafocus yung camera, syempre yung tao, nagugutom, tuliro na, hindi niya na naiisip na parang, ayun nga, nahuhubaran na siya ng dignidad, ang nasa isip lang niya nung oras na yun, makakain siya. But then again, nasa motibo pa rin ng vlogger yan. Minsan kasi, yung mga ganito, inspiring yung gantong storya. May makita kang ganyan, pwede ko palang gawin yun na even without the camera. Pwede ko palang gawin yun na tumulong ako, yung nagugutom na yun, bilihan ko kaya, meron pa akong budget para sa isang hamburger, bigyan ko kaya si lolo o itong batang to na nagugutom. So pwede po natin gawin yun. At klaruhin ko lang uli, si Lord lang talaga nakakaalam po anong nasa puso natin at nasa isip natin kung bakit natin ginagawa yung mga bagay na magaganda. Yung bang minsan yung self-satisfaction na, oh, I'm doing good. Ganyan. Na hindi nag-glorify si Lord kaya mo ginagawa yung magandang bagay na yan. Number 8 is manipulation of doubt. Instilling doubt about one's own worth, faith, or the goodness of their beliefs can erode confidence and lead to spiritual stagnation or departure. Bible verse. James chapter 1 verse 6. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. Si Satan magaling siyang magtanim sa isip natin ng pagdududa. Lahat ng bagay pinagdududahan natin kahit nakikita na natin ang biyaya ng Diyos, ang grasya, ang pagmamahal niya. Yung duda, it's not from God, it's the work of Satan. Yung bang, kung mahal ako ng Diyos, bakit ako nagdudusa ng ganito? Kung mahal ako ng Diyos, bakit niya pinabayaang mangyari sa pamilya ko to? Kung mahal ako ng Diyos, bakit ako napunta sa ganitong sitwasyon? Yung mga ganyan. Ang tagal ko nang pinagdadasal to. Ilang beses na akong humingi ng tulong sa Kanya. And it seems like nothing is changing.
siguro yung faith ko hindi pa enough. Nangyari sa akin to, brothers and sisters. There was a time na during one of my lowest moments, sabi ko, Lord, narinig mo ba ako? Ano sitwasyon ko? Naiintindihan mo ba yung kalagayan ko? Bakit ang tagal-tagal ko nang pinagpiprito? Bakit walang sagot? Meron ba pa ba akong kulang sa sarili ko? Meron pa ba akong dapat baguhin? Ay, ang dami kong hanash, brothers and sisters. Naglitanya talaga ako kay Lord noon. Para bang siguro hindi talaga ako worthy sa mga promises ni God. Ganun ang nararamdaman ko noon. Pero syempre, hindi ka naman pwedeng mag-dwell na lang sa ganun. Di ba? Alam natin, ako masasabi ko sa edad ko, ito nabanggit din ni nanay ito nung isang araw nag-uusap kami. Sa dami ng pinagdaanan natin, lahat tayo mga kapatid, masasabi natin na ni minsan, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Amen? Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sabi nga sa Romans chapter 8, verse 38 and 39, walang sino man o anuman ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya kung naiinip ka, isipin mo na ang Diyos hindi pwedeng magkamali sa buhay natin. Kung ano ang hinahangad mo at wala pang kasagutan, maghintay ka lang kapatid. Or meron siyang mas magandang plano para sa'yo na siya lang ang nakakaalam. Anong pwede natin gawin? Maghintay ng may tuwa, may galak sa puso at manampalataya na kailanman hindi niya tayo pababayaan. Number 9, overemphasis on materialism. Encouraging excessive focus on wealth, possessions, or status can lead to neglect of spiritual or moral values. Bible verse. Matthew chapter 6 verses 19 to 20. Do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven where moths and vermin do not destroy and where thieves do not break in and steal. Sa passage na to, winarningan tayo ni Jesus ng pagbibigay ng masyadong importance sa earthly treasures. Di po ba? Dalawa naman po pagpipilian natin eh. Temporary versus eternal. Sa edad ko ngayon, ang dami ko nang nakita. Walang oras sa Diyos, nagkamal ng salapi, naubos ang energy sa paghahanap buhay, walang oras talaga sa Panginoon. Nung namatay, walang nabitbit. Yung mga bagay na pinag-ubusan niya ng lakas niya, mga bagay na pinag-ubusan niya ng oras niya, lahat naiwan niya. Kaya mahalaga po na alam natin ang dahilan kung bakit naririto tayo sa lupa. Number 10, isolation. Creating a sense of isolation or alienation from others, whether emotionally, socially, or spiritually, can make individuals more vulnerable to negative influences. Sabi sa Hebrews chapter 10 verses 24 and 25, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, tulad ng ginagawa natin every Wednesday, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Bishop, parang ito po yung ano no, yung ginagamit para i-explain yung kung gaano kahalaga ang community. Bakit nga ba natin, o di po ba? Bakit po ba natin kailangan ng isang community? Ang strategy kasi ni Taning, i-isolate tayo. Ako, ginawa ko ito nung araw, nakaupo ako sa sulok, patay ang ilaw, umiiyak ako. Yan ang gusto ni Satan, maawa ka sa sarili mo, huwag kang makipag-usap. So, kailangan natin, ang mga believers na katulad natin, kailangan natin ng isa't isa. So,
Ano ba makukuha ko sa pag-attend na yan? Nagsisimba naman ako pag linggo. Nakikinig naman ako sa Facebook ng mga pari na nag-share. Bakit kailangan ko pa yan? Encouragement. Brothers and sisters in Christ will support you emotionally and pray for you. Help you. We will help each other to be strong in our faith. Accountability. Tutulungan nila tayo na maging committed to your spiritual practices and values. Diba nagpapaalalahanan tayo na, uy kapatid, parang hindi yata tama yan kasi hindi yata yan yung kalooban ng Diyos sa atin. Diba? May ganun tayo pag nagkukwentuhan tayo or pag nagkakaroon tayo ng sharing pag Wednesday. Teaching. They share wisdom and insights from the Bible, helping you understand and apply scripture. Naalala ko po noon, excuse me, may sharing kami noon. Itong isang sister, nilooban sila, sinimot yung alahas niya. So nung nandun na yung pulis, sabi nung pulis, ano ko nakuha sa inyo? Mga alahas ko po pero praise God at walang nangyari sa amin. Nanakawan ka na, praise God ka pa. Aba, sabi niya raw sa pulis, mamang pulis, yung mga alas na yan, kaya ko ipundar yan. Pero yung buhay na kaloob sa akin ng Panginoon, nag-iisa lang to. At nagpapasalamat ako, buhay ako. Kaya kong bumili ng mga alas na yan. Sabi ko, naalala ko lang yung parang, ikaw, kung meron kang mga kinakaharap na problema, yung mga naririnig mo sa brothers and sisters in Christ, sa teaching ni Bishop Lito, ni Bishop Joe, maa-apply mo na ganito yung teaching, ganito pala ang kalooban ng Diyos, ganito pala ang gusto niya, ganito pala ang dapat kong gawin. Di po ba? Connection, being together in worship. Ito. Worship. Hindi pa natin share sa San Martin kung paano ang proper worship. Pero in God's time, perfect time, darating tayo doon. Yung mga activities natin, it will strengthen our faith and provide a sense of belonging. Yung bang, I belong to community of people who worship, who believe in God. Di ba? Yun. So, gusto ko pong i-end yung talk ko with a short video. You prayed and believed your whole life, never done anything wrong, and here you are. You're the nicest person I know. I am the meanest. You have dementia. My life is perfect. Explain that to me. Sometimes the devil allows people to live a life free of trouble because he doesn't want them turning to God. Your sin is like a jail cell, except it's all nice and comfy and there doesn't seem to be any need to leave. The door is wide open till one day time runs out. The cell door slams shut. And suddenly, it's too late. Who did you say you were? Good evening and God bless. Oh, God bless, Praise Jesus, Thank you, thank you. Oo. Good evening, good evening. Salamat, Sister Jessica. Napakagandang topic talaga. Pero mamaya, magkakaroon tayo ng sharing at saka konting katanungan kung meron tayong mga gustong malaman o meron tayong gustong idagdag sa talk na ginawa po ni Sister Jessica sa atin. At bago mo natin ipagpatuloy yan, prepare na rin ho kayo ng questions ninyo habang nagbibigay pa ho ng
dagdag insight si Bishop sa atin para malaman pa ho natin. Habang nagsasalita po si Bishop, dagdag na ho kayo. Mag-isip na kayo ng mga gusto nyo tanong or sharing. Di po ba, Bishop? Oo po, tama po yan. Tama po yan. Oo. Bishop. Okay. Una, maraming salamat sa topic, no? Magandang topic. Life is a struggle, no? Nakalagay po yan sa kay Job chapter 7 verse 11, no? No, verse 1. A life is a warfare, ayun sabi ni Job. Tapos nakalagay kay St. Paul sa Ephesians 6:12 and the following, we are not fighting against flesh and blood, but against principalities and the dark heavenly world. So yung spiritual life po natin, iba, pag ang tingin po natin sa spiritual life ay struggle, iba na po yung dating sa ating pagkatao. Talagang lalaban. Pero pag ang tingin mo sa spiritual life, parang pa-easy-easy ka na walang mangyayari, magreklamo tayo lagi kapag nag-struggle tayo sa spiritual life. So, mas maganda, itanim natin sa ating isipan na ang spiritual life is a warfare. Struggle po yan. Bakit ganito? Yun ang plano ng Diyos eh. Wala tayong magagawa. Ang gusto niya, we receive a reward after a struggle. Kaya nga yung grace na hiningi natin, kasi lagi po natin hiningi yung the grace of a peaceful life. Magandang grace po yan, no? The grace of maayos na buhay. Maganda pong grace na hiningi kay Lord yan. Pero bihira po tayong humihingi ng grace for struggle. Lord, I ask for the grace to struggle until I reach your heavenly home. Subukan nyo po yan, no? Ibahin nyo po, medyo dagdagan po natin yung pananaw sa spiritual life. No, spiritual life is a warfare. It is a struggle. Kaya yung perspective natin may iba kung nakaranas tayo na kung ano-anong sufferings natin sa buhay. Kasi alam natin, life is a struggle. Bakit? We live in a fallen nature. At ang ginawa na lang ni Jesus, niligtas tayo, pero yung condition natin, ganun pa rin. We are prone to evil. Bibigyan niya ng meaning at grace para yung mga struggle natin mag-turn into virtues. At palaging virtues yan, we become formed in the image and likeness of Jesus, no? Romans 8:29. No, sa struggle na to, na-form sa atin yung image ni Jesus. Ayan po yung mga saints. In all their struggles, in all their trials, na-form sa kanila ang mga virtues ni Jesus. Nagkakaroon ng patience, long-suffering, forgiveness. Nakikreate sa ating struggle ang mga virtues ni Jesus, no? Ayun din pong purpose why we offer our lives to our Blessed Virgin Mary. We imitate the virtues of the Blessed Virgin Mary. Kasi it is a struggle. So, try to ask for that grace. The grace to struggle. For us to reach the kingdom of heaven, no? The kingdom of God, no, sinabi niya sa Gospel ni Mark, no, is taken by those who do it violently. Violently by violence. Ibig sabihin ng violence doon, yung struggle natin sa buhay. No? Kaya may role yung evil, may role yung sufferings eh. May role yung Satanas sa buhay natin eh. May role yan. Alam niyo yung ano bang movie yun? Yung nandoon yung parang demonyo, si Gollum ba yun? Saka si Frodo, ano ba yun? Anong movie pa yun? Yung nakalimutan ko yung title ng movie yun, no?
Nagtatanong, bakit hinahayaan si Gollum? No? Evil yun eh. No? Bakit hinahayaan? Sinagot, may purpose yan sa buhay. Makikita natin sa end. Ang purpose ng demonyo sa atin, sinabi ni Sister Jessica, ilayo tayo sa Diyos para makasama natin sa impyerno at i-torture tayo forever. Ayan ang purpose ng demonyo eh. Nainggit siya kay Jesus dahil si Jesus nagkatawang tao para sa atin. Hindi nagkatawang tao si Jesus para sa demonyo. Di ba sa creed natin? For us men and for our salvation, He came down. Nakalagay po sa creed yan. Pag ni-recite natin sa tuwing linggo, for us men and for our salvation. Hindi nakalagay ron. For us devils, He came down. Wala. Nagkatawang tao si Jesus para sa atin, hindi para sa demonyo. No, kaya grabe ang inggit ng demonyo eh. No, nagkatawang tao ang Diyos para sa atin, hindi para sa Kanya. Kaya ang trabaho ng demonyo, ilayo tayo kay Kristo. Kaya ang nangyayari sa buong mundo, kaguluhan ng mundo, kagawa ng demonyo yan. Para sirain ang mga ginawa ni Jesus. Murderer siya from the very start. Kinote ni Sister Jessica na kay abortion, contraception, winawasak ang marriage, divorce. Lahat yan. Ayun ang ginagawa ng demonyo. Inggitero yan eh. Oo, inggitero. No, kaya yung, alam niyo po sa 7 capital sins, of course, sinasabi natin dyan eh, yung kinote ni Sister Jessica, yung pride, no? Yung start ng fall down natin, pride, no? Pero alam niyo po, yung, ang sekretong ano dyan, kumikilos ng demonyo, sa inggit, sa envy. Pag pinasukan ng inggit ang tao, grabe, kumilos ang demonyo dyan sa inggit. No? Kaya, ang purpose niyan, ilayo tayo kay Jesus, makasama natin siya sa impyerno, at forever tayo na-torturein. Si Jesus dumating sa atin so that we may have eternal life. No? So, aware tayo sa lahat. Pero yung maganda siya, kasi minsan natakot tayo kasi, no? Alam nyo, hindi po kinakatakutan ng demonyo. No? Pinapalayas yan eh. Ayan po experience ng mga exorcist. Naaawa sa demonyo pag pinapalayas. Na, yung mga exorcist, pag pinapalayas mo ang demonyo, sabi ng exorcist, kaawa-awa. Nai-humiliate ang demonyo. Pinapalayas si Jesus eh. Sa exorcism, pag exorcism, nakakatakot? Hindi. Nai-humiliate ang demonyo dyan. Lagi siyang down. Forever siyang nai-humiliate ng God. No? Kaya hindi po kinakatakutan yan. Kaya yung ang pinakamagandang protection natin dyan, yung we are in a state of grace. Wala tayong mortal sin. Wala tayong mortal sin, no? Yung venial sin, eh, hindi natin maiwasan yan, no? Pero yung mortal sin, ayan po ang iwasan para wala siyang hold sa atin, no? Kasi nakalagay ka dyan, no? If you are a slavery, if you sin, you become a slave of Satan. Yung sinasabing slave of Satan, no, yung mortal sin. No, kaya lagi kong in-advise lagi, you go to confession sa mga taong pagkasama ko si Father Efren sa mga exorcism, no? You go to confession, no? You receive Jesus in the Eucharist. O yan ang mga protection against the devil. Tapos the rest, of course, yung prayers, rosary, call on the name of Mama Mary, holy water, crucifixion, mga sacramentals po yan, no? Pero pinaka-primary po dyan yung ating state of soul. No, kaya lagi natin i-emphasize spiritual life, the spiritual struggle, we avoid sin and we do good. Dalawa po lagi yan eh. We avoid sin and we do good. Kaya yung kinote nasa Hebrews 10 habang nag-share po kayo, mag-isip kayo na sharing nyo, tsaka questions pwede nyo agad ako singitan, no? Nag-share lang ako kasi wala pa sumisingit eh, no? Kaya ayun po yung talaga, no? So, ang trick ni Satanas talaga, mailayo tayo kay Jesus. Kaya ang ating response, kapit tayo kay Jesus through confession, through Holy Communion. Tapos yung mga prayers, yung mga sacramentals. Ayan naman po ang ating mga weapons. Ayan ang ating mga defense.
No, napansin. O, sige po. Sige po, Ate Emily. Opo. Ayan. Bishop, ano tayo ng mga 1 minute? Pag kumbaga sa Opo. basketball, 1 minute. Okay po, sige po. Meron kasi akong tanong. Teka muna, mauna muna yung mga gusto magtanong. Meron ko kayong gustong i-share, meron kayong insight, o meron kayong gustong idagdag, kayo ho muna. Tapos, sige. 10, 9, 8, 7, ako na. Ako na Sister Jessica, Kasi tanong ko yung number, ano mo, lakas ako lang. The number 4 mo, sabi mo, despair Despair. and best. Kasi ako dito, natamaan ako dito kanina lang. Kanina lang nasa hospital ako. Pero bago ko nagpunta para magpa-check up, hawak ko na yung x-ray. Result ng x-ray ko. Niloloko na ako ni Satan. Wala Opo. na, forever ka ng may pneumonia. Wala na, forever ka ng may hika. Tapos alam mo, dinadagdagan ko pa yun, nagre-research ako, nag-google ako. Oo nga, no? Parang, doon ako lang pupunta. Oo nga, no? Parang permanent na yan. May permanent bang? Tapos alam niyo, sabi ng doctor, hindi daw, kasi yung mga nasa lungs ko, nakadikit sa lungs ko, are scars. Yun na yung mga teklat ng pagkakasakit ko. Sabi niya, magaling ka na, recovered ka na, fully healed ka na, mag-vitamins ka lang, tapos nagke-check up ka paminsan-minsan. Pero tinrake na niya ako bago ako pumunta ng hospital. Talaga yung kaba ko, ang lakas. Kasi paano di ba yung bishop yung what if? Yun eh. What if meron na naman akong pneumonia? What if kung meron na naman akong hika? Pwede Sister Jessica o kaya pwede si Bishop. Tapos tawag tayo mamaya. Opo. Praise Jesus, ha? Dagdag ko lang po, Bishop, no, yung kanina. Yung isa sa greatest trick ni Satan, yung papaniwalain ng tao na hindi siya totoo, hindi siya nag-exist. Kasi kung halimbawa ako, sabihin ko hindi totoo si Satanas, mangyayari niyan, gagawin ko gusto kong gawin, paniniwalaan ko gustong paniwalaan, wala akong accountability. Kasi hindi naman totoo si Satanas, so hindi totoo ang impyerno. So kahit ano gawin ko, hindi ko alam po. Hindi ako mapupunta sa impyerno kasi hindi naman totoo si Satanas eh. Hindi po ba, Bishop? Opo. Kaya nga lagi po sinasabi ng mga popes natin, no? Si Pope Paul VI, no? Pati si Pope Francis, sinasabi nila, Satan is real. Kasi may mga ibang Kristiyano hindi na naniniwala na mayroong Satan. Kristiyano. Na hindi na hindi nag-exist yan. May mga ibang Kristiyano. Hindi nag-exist yan. Kaya sinasabi lagi lagi sinasabi ng mga popes, Satan is real. Nagtatago siya. Saan yun? Wala yan, psychological lang yan, sickness. Kaya nag-create na parang Satanas. Pero actually hindi yan, no? No, that is not true. Satan is real. Kaya ang spiritual struggle natin, no? Alam niyo po isang favorite passage na sa Bible para lumakas ang loob natin lagi. Nung sa 1 John 4:4. 1 John 4:4. Kung meron kayong pakibasa dyan, no? 1 John 4:4, pakibasa niyo po. Kung may Tagalog, mas maganda. Pero sabihin ko na sa ito, He who is within you is greater than he who is in the world. He who is within you ay po yung Holy Spirit. The Holy Spirit dwells in us. Lagi niyo pong isipin yun. Kanina po, yun po reflection ko habang nagdadasal ng rosary, no? Pagpagod ako, ginagawa ko, pinapakinggan ko na lang yung rosary sa sa cellphone ko. Ang sarap pakinig ng rosary, nagpe-pray. Pero yun pumasok po sa akin, 1 John 4:4. He who is within you is greater than he who is in the world. Ayun po yung Holy Spirit na ibinigay po sa atin nung tayo ay bininyagan, nung kinumpilan, when we receive Jesus in the Eucharist, the sacrament of confession. Kaya pinagpipray ko that we may experience the fullness of our baptism and the power and gifts of the Holy Spirit dwelling in our hearts.
Bawa, kasama natin ngayon dito si Nanay Lucy. Kapag nag-iisa po kayo, Nanay Lucy, hindi po kayo nag-iisa. Kasama niyo po ang God Holy Spirit sa inyong puso. Napakalaking strength po yan. God is in me. He looks after me. He takes care of me. Nothing evil will happen to me because God dwells in me. Halimbawa, kaya may community nakalagay sa Hebrews chapter 10 verses 24 to 25, no? Yung role ng community. Pero ang community, hindi nyo po kasama yan 24 hours. Ang kasama nyo 24 hours, yung Diyos na nag-dwell sa ating puso. Kausapin nyo. Hindi po tayo, ayan po ginagawa ni Satanas eh. Because of our weakness, failures, nabablock yung ating awareness sa God. The Father and the Son and the Holy Spirit dwells in our hearts. Romans 5:5. God's love has been poured out into our hearts by the Holy Spirit. John 14:23. If you love me, keep my commandments, and my Father and I will dwell in your hearts. Kaya siguro as we pray for the grace to struggle, huwag natin kakalimutan. God dwells in us. Ayan po yung magandang iwan ko sa inyo message eh. 24 hours kasama natin ng Diyos. You ask for that grace, for that awareness na kasama nyo ang Diyos lagi sa inyong buhay. Sabi nga ni Sister Jessica, Romans 8, no? Who can separate us from the love of God? Nothing can separate us from the love of God. Bishop. Kaya, ipinagdadasal ko po lahat kayo, no? Special for this evening, no? Good morning, no? Kay Ate Edith, no? Si Sister Edith, Sister Emily, si Sister Baby, si Nanay Lucy, si Min, si Jessica, Sister Jessica. Si Brother Alvin, si Brother Egay, si Brother John, si Brother Lito. Na the grace of struggle be with you and that you become aware in a deeper way of the presence of God in your heart. Kasama niyo po ang God 24 hours. Bishop. Okay po. Sige po, Brother Alvin. Sige po, praise Jesus. Okay po. Napalulungkot lang po na ang demonyo kinikilala ang Diyos eh. Pero Apa. may mga tao, sekta pa po, na hindi nila kinikilalang Diyos ang ating Panginoong Kristo. Samantalang ang sabi ng demonyo, ikaw ang banal na anak, ikaw ang banal na mula sa Diyos, anak ng Diyos. Talaga ang demonyo kumikilala sa Panginoong Kristo. Pero iba sekta, nakakalungkot. Paano po yun? Iba sekta. Nakakalungkot na yung mga kakilala po ko na may kabutaran po po. Ano po sila? Kung ang demonyo naniniwala, sila po hindi. Ano po sila? Saan po sila makakategorize? Ang sabi nga po, siya yung, di ba po, nung magpakita sa bundok, siya yung banat. Itong kinalulugdang kong anak, sabi po gano'n. Paano pong nakakaawa po talaga yung mga taong hindi nila kinikilala. Samantalang matatawag po sa kanila na ang awa po ng dasal na mabibigay sa kanila dahil mismong demonyo naniwala. Sila hindi lang mapaniwalaan. At pakaraming tao na kusukumbinsi. Nakakaano po, no? Oo. Yun lang po, Bishop. Kaya Brother Alvin, no, yung trabaho po natin, mag-pray tayo for the conversion of sinners. Ito, grace ng God, nakapag-share tayo. Grace ng God, naniniwala tayo sa Diyos. Hindi lang po tayo naniniwala sa Diyos. Naniniwala din tayo sa power ng Diyos sa ating buhay. He dwells in us. Yung demonyo naniniwala sa Diyos. Pero hindi siya naniniwala sa Diyos na nag-dwell sa kanya kasi walang Diyos sa puso ng demonyo. Tayo, God dwells in us. 24 hours po. 24 hours.
Kaya maraming salamat po Brother Alvin, no? Pagpatuloy po natin yung prayer sa mga conversion of sinners. Trabaho po natin yan. Sige, sino po gusto mag-share pa? Si Bishop Lito, wini-welcome po natin. Bishop Lito, meron kayong gustong sabihin po? Dagdag natin. Kasi Ayun, mahaba pa tayo. magandang gabi po. Magandang gabi, Bishop. 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 Pasensya, medyo na-late lang, so may nag-invite sa labas. So, ayun, no. Napapanahon po yung laging topic po ng Rice Family. So, yung nakaraan po ay yung redemptive suffering. So, sabi nga pangit man pag-usapan, pero sabi ng ilan, parang laging tinatakot natin ng iba, pero dapat pong pag-usapan kasi dito tayo dinadaya ni Satanas. Parang kayo nga po, kahit sino, tuwing pumupunta po ng ospital, ako pumupunta po ako ng ospital, lagi ka tinatakot ni Satanas, hindi pa naman lumalabas yung resulta ng laboratorio Inuunahan ka na. Ay ako nga po, yung panalangin ko po kapag pumupunta po ako ng ospital, di ba kadalasan ng prayer natin, Lord, sana po maganda pong resulta, sana wala pong makitang pangit. Ako po, ibang dasal ko, Lord, sana makita ang dapat makita, wag niyo na pong itago para po maayos. Kasi kadalasan gusto natin i-deny lahat. Hindi natin inihiling na mayroon, pero ako po, ang prayer ko po Lord, sana sa laboratorio, sa x-ray, sa MRI, makita ang dapat makita. Kasi ginagamit mo yung mga doktor na hindi dapat katakutan kasi para harapin kung paano sa i-restore, kung paano sa i-repair. Talaga ang trabaho po ni Satanas ay manakot. Kaya nga po, kapag nilay po ngayong gabi, maraming tanong, bakit daw pinapayagan pa ng Diyos Satanas? Maraming tanong, makapangyarihan ng Diyos, bakit hindi pa niya pigilin? Bakit hindi pa niya awatin? So kadalasan po tanong din ito sa akin, pero bagamat hindi ko na po matalakay lahat, 5 po ang sagot ko dito pero hindi ko na po i-explain isa-isa. Number 1, bakit pinapayagan ng Diyos pa kaya si Satanas na manatili ang kanyang presensya? Number 1, ang paggalang sa kalayaan ng tao at ng mga anghel. No, parang yung free will, no, ayon sa Catechism. Bakit hindi niya pinipigilan? Number 2, ang pagsubok ng pananampalataya at paglago sa bertud. Nagagamit si Satanas, no? Kasi sabi nga ang Diyos, hindi naman tayo subukin para pahirapan. Nagagamit po si Satanas para sa mga pagsubok, para mapalago po yung bertud natin. Number 3, bahagi ng misteryo ng plano ng kaligtasan ng Diyos. Parang hirap isipin, bahagi ng misteryo ng plano ng kaligtasan. Number 4, ang pagdating ng huling tagumpay. Kasi maliwanag naman po sa huling pagbabalik ni Kristo, maliwanag naman na hahatulan ang lahat ng mga taliwas na anghel na ito. So mayroon siyang hangganan. So panghuli, ang pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng kasamaan, no? Sabi nga, ang pagtuturo ng simbahan ay nagsasabing dapat magtiwala na ang tao sa Diyos kahit na mayroong kasamaan. Sabi nga yung ang kaloob po ng free will, parang yung sobrang paggalang sa atin ng Diyos at pagmamahal, ibinigay niya po sa atin ang desisyon na pumili. Piliin ba yung kasamaan o piliin yung kabutihan? Dahil kapag pinili natin ang Diyos, lagi naman talaga tayong mananagumpay. At sabi nga sa Katekismo, meron kasama na po sa paglikha ng tao yung moral law, natural moral law para sa atin na parang nasa atin na po, kahit naman na wala tayo pong basahin at mapakinggan, nasa puso na po natin yung hanapin ng Diyos. Na parang nariyan lang po yung kanyang panunukso, pero kapag lagi nating piliin naman ng Diyos, sinasabi naman na laging patagumpay. So sa tanong malimit, bakit pinapayagan ng Diyos ang lahat ng ito? No, sa aking pagninilay, bahagi ng pagkalikha ng tao sa ating moral natural law, at yun din po sa pagiging biyaya ng free will sa atin, naroon yung pagmamahal at paggalang kung papaano natin piliin. Ang trabaho naman ng demonyo is
wala naman talaga siyang kapangyarihan. Wala talaga siyang kapangyarihan maliban ng kung payagan natin siyang kontrolin tayo. Kahit nga po sa pananampalataya sa Diyos makapangyarihan yung Diyos, pero hindi niya po tayo pinipilit na maniwala sa Kanya. Kahit makapangyarihan ng Diyos, hindi niya tayo pinipilit na sundin siya. Parang sinasabi, nagkakaroon ng maibibigay ng Diyos ang lahat ng Kanyang kapangyarihan. Una, dapat maniwala tayo sa Diyos at manampalataya. Hindi rin pinipilit ng Diyos ang Kanyang kapangyarihan na gumaling tayo, na sumaya tayo. Binibigyan pa rin niya tayong ng kalayaan na piliin natin na magkaroon ng kapayapaan sa kabila ng lahat. Bagamat kayang gawin ng Diyos. Pero laging hinihiling maniwala at manampalataya ka muna sa Diyos. Yung pandaraya po ng demonyo, ganun din po. Wala naman talagang kapangyarihan ng demonyo sa tao. Mas may kapangyarihan pa nga po ang tao. Dahil ang tao po ang pinakamataas na nilikha ng Diyos, no, sa mundong ito. Ang unang gagawin po ng demonyo ay dinadaya po ng ating isip. Nasa pandaraya muna sa kasi deceiver nga po siya. Hanggat hindi natin po siya pinaniwalaan at hindi po natin sa pinapayagan, wala naman po talagang magagawa ang demonyo. Dahil mas makapangyarihan. Kung siya po ay sinasabi natin anghel na makapangyarihan pa noon, tandaan naman po natin lahat po tayo ay binigyan ng anghel ng Diyos. Binigyan po tayo ng, kahit naman po sa kwento ni Job, nagpaalam din po yung anghel, yung black angel, nagpaalam din po kay Yahweh, lahat kung anong gagawin niya kay Job, bigyan niya ba ng sakit, pahirapan niya po. Lahat po humihingi muna siya ng permiso kay Yahweh doon sa kwento ni Job, no? Pero hanggang hindi siya po binibigyan ng permiso ni Lord, bagamat sinabi niya, sige gawin niyo pong lahat maliban ng po sa buhay niya. And again, totoo po ang demonyo. Totoo po ang demonyo, kaya kailangan paniwalaan natin para alam natin paano natin siya labanan, no? Nariyan siya, nagagamit siya ng Panginoon para po subukin yung ating pananampalataya at para pumili po tayo. So yun lamang po, maraming salamat at magandang gabi po. Maraming salamat din po sa Pluto, magandang araw sa atin yun na huwag tayong papadistin, huwag tayong matakot dyan sa mga demonyong yan. Totoong nandiyan dyan siya, pero nasyang karapatan para sa atin. So, meron pa tayong 1 minute. Yung 1 minute, ipagdarasal na natin yun na para sa ating lahat na ilayo tayo sa tukso ng demonyong yan. So, ibibigay po ni Bishop Joe ang... Pero may gusto pa ba magtanong? Kaya pa ba, Sister Jessica? Close na natin, no? Next week ko, prepare kayo ng gusto nyo itanong. Para next week, itanong ho ninyo. Para sa ating mga viewers, sa ating mga brothers and sisters. Pwede ho ninyo itanong, prepare kayo ngayon. Okay? Tapos, next week, i-raise up ho natin yung katanungan ninyo. Okay po? So, tayin ho natin yung final blessing ni Bishop. Jesus is the conqueror and victor over Satan. He has given us that power to trample the enemy. And Jesus is in us. He who is within you is greater than he who is in the world. The blessing of the Almighty God and the intercession and care of the Blessed Virgin Mary be all upon you and your loved ones. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless. God bless po. God. Thank you, Bishop. Meron ako tatanong next week na lang. Okay po. God bless po. Thank you, thank you. God. Dito, Bishop Joe, maraming salamat. God bless po. Maraming salamat sa topic mo. Okay, God bless po. God bless, ha? Purihin ng Panginoon, ha? See you next week, Bishop. Okay po. Thank you po. And have a good night rest. Okay po.